namang makabuluhang inisyatiba para sa pagsugpo sa sumasamang pagbaha sa bansa. Dinala po ng national government ang Oplan Kontrabaha dito sa Cebu sa pamamagitan ng waterways cleaning operations. Matapos ito ng successful na paglulunsad ng Oplan Kontrabaha sa Greater Metro Manila. Ito ay isang mahalagang hakbang sa ilalim ng whole of government and whole of nation approach na naglalayong maiwasan ng mga sakuna sa pamamagitan ng masinsing paglilinis at pagpapaluwag ng ating mga waterways sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Pangungunahan po ito ng Department of Public Works and Highways, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at ibang pribadong sektor upang masiguro na mas ligtas ang komunidad at mas handa ang bawat Pilipino sa matitinding panahon o hagipit ng masasamang panahon. Sa pamumuno po, of course, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na isusulong ang programang ito na mas maayos, mas matatag at mas ligtas na pamumuhay para sa lahat. Kami kasama ng ating Pangulo ang ilang mga local government officials mula sa Cebu City, Mandaue City, at ang ating Provincial Governor Pamela Baricuatro. Kasama din po niya ang ating Regional Director of DPWH Region 7, Danilo J. Villa Jr. Ma'am, ito nakikita natin sa screen natin ngayon. Ano yung ini-inspect ng Pangulo? Ito po nakikita natin na may sinasagawang dredging po, no? Naghahakot na tayo ng mga soil, including all of these debris, para at least mas maluwag yung mga estero po natin, yung rivers and creeks po natin. So kaya dinidredge po natin itong mga to. Natapos na rin po dito yung paglilinis ng mga basura po. Medyo hindi lang natin nakita ngayon sa video, pero nasa dredging operation na po tayo. And sinama din po natin, inimbitahan natin yung mga different private sectors, just as so makuha po natin, no, yung coordination nila at tulong. Kasi even private ka, ma'am, may corporate social responsibility ka na tinatawag, no. So kahit dun sa mga malalapit na kanal, no, na kung saan nakasituate yung kumpanya, no, pwede talagang doon sila muna maglinis, no. So yun yung sinasabi ng pamunuan natin sa Department of Public Works and Highways. And nagpapasalamat din po kami sa ating different LGUs, including our provincial government dito sa Cebu, na talagang sinuportahan po ang proyekteng ito. So nakikita nyo ngayon, ma'am, sa screen, nakikipaghalubilo po ang ating presidente dito sa mga residente, no, near our Mahiga Creek. Nabanggit nyo rin kanina, ma'am, no, meron tayong mga resource requirements. Dahil ang DPWH Region 7, meron na tayong mga existing equipment, tsaka yung mga personnel na nakahanda na natin. Meron din ang LGU na 24 units at 202 personnel with PPEs na yon. Kasama rin sa DPWH yung 96 personnel with PPEs, and yung nag-pledge din yung private sectors natin ng 51 units, 153 personnel with PPEs. Pero ma'am, itong bilang na nandito sa resource requirements natin. Yes, ma'am. Meron pa ba tayo, ma'am, additional requirements or meron pa tayong inaasahan para maging possible itong programa? Yes po. Ang DPWH Region 7 has identified an additional equipment of 256 units and including personnel of 714 units. So ito po yung tinitingnan natin para makompleto, no, all the way to the second quarter yung proyektong Oplan Kontrabaha ng Metro Cebu. Kakailanganin natin tong mga additional requirements, ma'am. So sana sa mga nakikinig ngayon, especially sa private sector, ito yung last na pinakiusap natin, no, especially yung mga mauunlad at mga aktibong private sectors natin na tumulong, no, and kumatok sa amin kung gusto po kayong mag-pledge ng mga equipments na kinakailangan natin, including Magandang hapon sa inyo lahat. Andito ngayon tayo para simulan yung dredging at saka paglinis ng ating mga creek, mga river, mga ilog, lahat ng ating waterway, yung pinagdadaanan ng tubig. At ito, kung maalala ninyo,
ay sinimulan namin sa Petro Manila. Dahil doon naman ang nagiging problema yung basura. At yun ang pag nagbabara dito sa at nangyayari, nagkakaroon talaga ng baha. Kaya ganun din ang aming gagawin dito dahil ganyan din ang problema. At kung titignan ninyo sa mapa, yung last time na nagbaha ang mga ilog dahil lahat ng labasan ng tubig ay barado. Kaya kailangan natin linisin ito. Nakakagulat nga kung titignan ninyo yung backhoe, wala ng tubig, nakapatong na sa lupa. Ibig sabihin talagang napakababaw na ng tubig. Kaya kailangan ayusin, kailangan linisin lahat ito. Tinatanong ko sa mga local official kung kailan ang last time na hinukay ito, lininis ito. Wala silang maalala kahit kailan. Kaya first time ito siguro in decades. I'm sure nangyari na itong it happened in but matagal na in decades na hindi nalinis ang ating mga waterway, ang ating kung saan nagdadalo yung tubig. At ito pareho nandito sa mga chart, kung matignan ninyo kung ano yung magiging trabaho, saan mag-specify yung mga ilog, kung saan kami. Yung pitong ilog na yun, lahat yan ay dadalhin lahat yan ay pupuntahan pala ng mga ng ating mga heavy machinery para linisin yung mga ilog na yan. Kung titignan din, ito mahalaga din itong batignan. Kung titignan nyo, ito talaga ay isang proyekto na palagay ko hindi kayang buuhin kung hindi lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, iba't ibang LGU na leadership at yung iba't ibang private sector partner. Kasi kung titignan ninyo, ewan ko kung makita ninyo, yung DPWH, ilan yung units? Lahat is 287. Pero galing sa DPWH is 32 units. Galing sa LGU, 24 units. Ang private sector, yung San Miguel at saka yung Metro Pacific na tumutulong din sa atin, nandun din sila doon sa Maynila. Private sector kasama ng San Miguel at saka Metro Pacific, napakarami silang pinakamarami, 51 units. Kaya kung hindi nagsama-sama lahat ng ahensya ng gobyerno at lahat ng ating mga partner sa development, dahil lagi ko nga sinasabi, hindi kayang gawin ng gobyerno na lahat. Kailangan matulungan, kailangan matibay ang koordinasyon sa ating local government, kailangan matibay din ang koordinasyon sa private sector. At kapag nangyayari yan, nakakagawa tayo ng ganitong klaseng proyekto na magiging maganda. Ang projection natin, ang pangako sa atin, 1 year. So ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha, kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng parado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara, may dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure. Pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. At hindi ba, pagkatapos malinis ito, hindi lamang ganito yung project, meron tayong gagawin na tinatawag na Sabo Dam. Ang Sabo Dam, yung maliliit na dam na mula sa bundok pa nagsisimula at kinokontrol yung takbo ng tubig. Kasi kung minsan malaki sa damage, dito sa Cebu, malaking damage dahil ang bigat, ang bilis ng takbo ng tubig, kaya ang daming sinira. Ngayon, paglalagay tayo ng Sabo Dam, yung Sabo Dam ay hindi dam yan na mangungulekta ng tubig. Ginagawa niyan, kinokontrol ang takbo ng tubig. Hindi lang nag-iisa yan. Siguro mga 3, 4, baka 5 pa sa papapuntang pababa. Kaya yan ang isa pang hinihingi natin ngayon na ilagay sa budget na magkaroon ng pondo para hindi lamang dito sa desiltation, kung hindi pati na yung paglagay ng Sabo Dam doon sa
iba't ibang lugar kung saan dapat. Andito yung ating mga hydrologists, ating mga experts, sila magsasabi sa atin kung saan ang pinakamagandang lugar para ilagay lahat yan. So, patuloy ang ating ginagawa para tiyakin na yung mga problema na nagdudulot ng baha at kaya naman lagi tayo nag-aalala kapag umuulan, sana makarating tayo sa panahon na kahit umulan ng malakas, hindi natin inaalala na maibabaha ang ating mga bahay, ang ating mga tirahan. So that is what we are trying to do. This is what we are attempting to start now. Patuloy pa rin ito. Hindi lang for the next 9 months ito. Kahit na matapos na yung trabaho, babalikan ulit yan. Dahil magkakaroon ulit ng siltation, kailangan kunin ulit yan. Pero hindi na ganito kalaki ang trabaho dahil kaunti na lang ang kailangan kunin. So that is why we are here. This is the project that we are initiating. As I promised when we started the project in Metro Manila, that we will not only go to Metro Manila, but we will go to all the urban centers and all of those areas that have suffered severe flooding in the last rain. So yun ang pupuntahan natin. All right, maraming salamat. Thank you very much. Magandang hapon sa inyo. Thank you.